Ang unang internasyonal na lipad ng Europa ay tinanggihan ng mga paliparan sa buong mundo. Puro lamang tugon na hindi sila matatanggap, maging sa Russia man o China o sinumang bansa, ang dumating, at sa sandaling iyon, kami ay nawalan ng patutunguhan sa himpapawid. Noon, mula sa kabilang linya ng radyo, isang maikling pahayag lamang ang narinig. Dito, ang Ninoy Aquino International Airport. Handa na kami. Maaari na kayong bumaba. Ang pahayag na iyon ay hindi lamang pahintulot na lumapag. Sa gabing tinalikuran kami ng mundo, mayroon nang nagpapainit sa landasan, may naghihintay na medical team, at may tahimik na kumikilos upang walang kahit isang buhay ang makaligtaan. Sa gabing iyon, ang aming paglapag ay hindi lamang sa isang paliparan kundi sa antas ng kakayahan ng isang bansa. Ngayon, sisimulan ko ang kwento kung bakit muling sinulyapan ng mundo ang Pilipinas pagkatapos ng gabing iyon. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mag-iwan ng komento na, "Kaya natin to," at paki-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mga inspiradong kwento. Ang inyong suporta ay nagbibigay lakas sa akin upang ipagpatuloy ang pagdodokumento ng mga ganitong salaysay. Ang pangalan ko ay Ina. Ako ay isang Taiwanese national na flight attendant. Sa aking resume, nakasaad ang numerong 13 taon. Ako ang humahawak sa mga pangunahing ruta sa Europa. At walang lugar na hindi ko napuntahan mula London, Paris, Frankfurt hanggang Moscow. Taon-taon akong sumasailalim sa pagsasanay sa kaligtasan ng abyasyon at halos kabisado ko na ang mga manual. Nakaranas na ako ng karamihan sa mga sitwasyon, turbulence, pasaherong nalasing, maging ang fire alarm sa loob ng cabin. Kaya naman, may tiwala ako sa sarili. Akala ko, anuman ang sitwasyon, kailangan ko lang kumilos ayon sa manual. Ang trabaho ng isang flight attendant ay produkto ng pagsasanay. Kung tutuusin, ang pananatiling kalmado, pagsunod sa tamang pamamaraan, at pagbibigay katiyakan sa mga pasahero iyon ang pinaniniwalaan kong lahat. Subalit, sa gabing iyon, nagsimulang gumuho ang lahat ng aking pinanghahawakan. Ito ay isang long-haul flight mula sa Europa. Ang eroplano na may lulang 314 na pasahero ay maayos na lumilipad. Kasama ang aking mga junior crew, sinuri namin ang serbisyo sa loob ng cabin, tinignan ang mga upuan na may maliliit na bata at nagbigay ng mga kumot sa ilang matatandang pasahero. Ito ay isang ordinaryong gabing lipad. Hindi bababa hanggang sa sandaling iyon. 4 na oras pagkatapos ng pag-alis, tumunog ang alarm para sa abnormalidad sa sistema ng makina. Sa simula, inakala ko na isa lamang itong error sa sensor. Nangyayari paminsan-minsan ang mga ganitong babala. Ngunit, iba ang hangin na nagmumula sa cockpit. Ang ekspresyon ng kapitan ay iba kaysa dati at may kinukumpirma at tinitignan ang first officer. Ang kasamahan ko, na nakaupo sa jump seat sa tabi ko, ay bumulong. May mali. Iba ang pakiramdam. Umiling ako. Inisip ko na kinakabahan lang siya dahil sa kakulangan sa karanasan. Kung may natutunan ako sa mahigit 10 taon ng pagtatrabaho, ito ay ang hindi dapat mauna ang crew sa pagkakaba. Tahimik pa rin ang cabin. Nanonood ng pelikula ang mga pasahero o natutulog at walang nakakapansin ng anumang kakaiba. Ngunit alam ko, ang tensyon na namamagitan sa cockpit at sa jump seat, ang bigat na hindi maipaliwanag ngunit malinaw na nadarama. Dahan-dahan, sumibol sa akin ang kutob na hindi ito problema na kayang lutasin ng manual. Ang aking karanasan sa loob ng 13 taon ay nagsabi, iba ito. Tinawag ako ng kapitan sa cockpit. Nang buksan ko ang pinto at pumasok, nakita ko ang ilang pulang ilaw sa control panel, mga babalang ilaw na bihirang makita. Kalmado ang boses ng kapitan habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Isang makina ang nagpakita ng pagbaba ng lakas at hindi rin matatag ang backup system. Walang agarang panganib ng pagbagsak, ngunit hindi na kayang ipagpatuloy ang paglipad. Kailangan ng emergency landing, iyon ang sabi niya. Tumango ako. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili na kailangan lang kumilos ayon sa pagsasanay. Inayos ko sa isip ang mga salita na sasabihin sa mga pasahero, inalala ang mga pamamaraan para sa emerhensya. Kaya ako, veterano ako, magiging maayos ang lahat, paulit-ulit kong sabi, ngunit may kakaiba. Bakit nanginginig ang mga kamay ko?
Bakit kailangan ko munang huminga ng malalim bago magsalita? Ang tiwala na binuo sa loob ng 13 taon, ang daan-daang ulit na pagsasanay, bakit tila wala silang silbi sa sandaling ito? Nang lumabas ako ng pinto ng cockpit, napagtanto ko. Ang pagkakaroon ng maraming karanasan ay nangangahulugang maraming ulit ka nang dumaan sa parehong sitwasyon. Subalit, ang sandaling ito ay ang una. Iba ito sa lahat ng sitwasyon na naranasan ko. Nakasulat nga sa manual ang mga pamamaraan ng emergency landing, ngunit ang bigat ng responsibilidad sa buhay ng mahigit 300 katao sa mataas na himpapawid ay hindi maipaliwanag ng mga letra. Pagbalik ko sa cabin, may isang pasaherong tumingala at nagtanong, "Ayos lang ba? Tila maputla ka." Ngumiti ako at sumagot, "Ayos lang po. Sisimulan na namin ang serbisyo ng inumin." Ngunit, napansin ko na medyo mataas ang boses ko kaysa dati. Mula noon, may dahan-dahang gumuho sa loob ko. Bago ko pindutin ang button ng public announcement, sandali akong natigilan. Ano ang sasabihin ko sa mga pasahero? Dapat ba akong maging tapat at sabihin na mag-emergency landing kami dahil sa problema sa makina? O dapat ko bang pasimplihin at sabihin na dadaanan lang namin ang pinakamalapit na airport? Sa maikling sandaling iyon, ang aking 13 taong karera ay tila hindi makapagbigay hatol. Sa huli, pinili ko ang gitna. Maglalanding po tayo sa pinakamalapit na airport para sa inspeksyon ng eroplano, sabi ko. Ito ay para sa kaligtasan, kaya huwag po kayong mag-alala. Kalmado ang boses ko at maayos ang pananalita. Ngunit nang matapos ang anunsyo at huminga ako, naramdaman ko na basang-basa ng pawis ang aking palad. Sa cockpit, nagsimula na silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na paliparan. Nakaupo ako sa jump seat at nakikinig sa radyo. Ang boses ng kapitan ay professional pa rin. Ipinapaliwanag ang sitwasyon, humihingi ng emergency landing permit, at nagtatanong tungkol sa kinakailangang suporta. Ayon sa pamamaraan, ayon sa nakasulat sa manual. Ang unang tugon ay nagmula sa Russia. Ito ang pinakamalaking airport na pinakamalapit sa aming distansya. Siyempre, inasahan ko na tatanggapin nila kami. Ayon sa International Aviation Agreement, kailangan nilang magbigay ng maximum na kooperasyon sa mga emerhensya. Handa na sana akong bumuntong hininga, ngunit iba ang sagot. Limitado ang paggamit ng landasan dahil sa masamang panahon, mahirap ang pagtanggap ng karagdagang emerhensya. Magalang ang boses, may pahiwatig ng paghingi ng tawad, ngunit iyon lamang ang dahilan ng masamang panahon, paliwanag ng landasan, at pagtanggi. Walang suhestiyon ng alternatibo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maganda ang panahon. Wala ni isang ulap sa langit. Naiintindihan ko na maaaring iba ang panahon sa Russia. Ngunit isang kakaibang tanong ang pumasok sa isip ko. Talaga bang dahil sa panahon? O ayaw lang nila kaming tanggapin? Agad na nagsimula ang kapitan sa pangalawang pakikipag-ugnayan. Sa pagkakataong ito, China. Shanghai Pudong Airport, isa sa pinakamalaking hub sa Asia. May pag-asa na hindi kami tatanggihan dito. Wala sa loob na hinigpitan ko ang aking kamao. Hindi posible ang emergency landing sa gabi. Kailangan ng security clearance at pre-approval to Air Cozen and Preman. Sa pagkakataong ito, pati ang boses ay matigas. Walang emosyon at kaunti lang ang paliwanag. Ang boses na naglilista ng mga patakaran, security procedures at pre-approval ay parang isang robot. Ang katotohanan na kami ay nasa himpapawid na may problema sa makina. Ang katotohanan na may lulang mahigit 300 katao, wala ni isa rito ang naisama sa boses na iyon. Ipinaliwanag muli ng kapitan ang kritikal na sitwasyon. Ngunit pareho pa rin ang sagot. Hindi posible dahil sa pamamaraan. Maghanap kayo ng ibang airport. Nang maputol ang radyo, naramdaman ko ang katahimikan na dumadaloy sa loob ng cockpit, isang mabigat na katahimikan. Noon ko lang napagtanto, ang pangalan ng international flight, ang pangako ng aviation agreement, ang salitang emergency, mas mahina pala sila kaysa inaakala ko. Sa harap ng patakaran, ang buhay ay isa lamang numero. Ang numerong 314, ang teknikal na problemang pagbaba ng lakas ng makina, ang variable ng natitirang gasolina. Kami ay isang case na dapat lutasin, hindi mga taong dapat iligtas.
Ang pangatlong pagtatangka ay sa Southeast Asia. Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur. Sunod-sunod na nakipag-ugnayan ang kapitan, ngunit magkakahawig ang resulta. May nagsabing sinasailalim sa inspeksyon ang pasilidad, may nagsabing kulang sila sa tauhan para tumanggap, mayroon namang ganap na tumanggi dahil sa isyu ng seguridad. Ipagpaumanhin, hindi pwedeng lumapag. Etuka na. Sa tuwing inuulit ang mga salitang iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang salitang ipagpaumanhin ay hindi talaga tila humihingi ng tawad. Napakadali para sa kanila na sabihing, hindi pwedeng tanggapin. Tila kasing dali ng pagtanggi sa customer sa restaurant na puno na o sa hotel na walang reservation. Ganoon kadali at katarungan ang pagtanggi nila sa amin. Sa loob ng cabin, wala pa ring nakakaalam. Ang mga pasahero ay mapayapa pa rin. May nakabalot sa kumot at natutulog, may nakasuot ng earphones at nakikinig sa musika. May isang batang dumaan sa pasilyo at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako, ngunit naramdaman ko na nanigas ang mga kalamnan sa mukha ko. Lumapit ang isang junior crew at mahinang nagtanong, "Ayos lang po ba? May napili na po bang airport?" Tumango ako. "Malapit na, huwag kang mag-alala," sagot ko. Ngunit hindi ko alam kung gaano kataas ang boses ko. Nagbibitiw ako ng mga salita na hindi ko rin pinaniniwalaan. Tahimik na sinabi ng first officer na nag-check ng sistema ng gasolina. May natitirang halos 1.5 oras. Ang ibig sabihin ng mga salitang iyon ay mayroon kaming 1.5 oras. Kung hindi kami makalapag saan man sa loob ng oras na iyon, wala na kaming opsyon. Tinitigan ko ang dilim sa labas ng bintana. Ang walang katapusang karagatan, ang walang makita na kalangitan. At napagtanto ko, wala na kaming anumang proteksyon. Ang barmula ng international flight ay isang ilusyon. Ang aviation agreement ay isang pangako lamang sa papel. Walang lugar sa malawak na mundong ito na handang umako sa responsibilidad ng buhay ng 314 na katao. Ang malamig na boses mula sa radyo ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ipagpaumanhin, hindi pwedeng lumapag. Hindi ko alam na ganoon pala kabigat ang mga salitang hindi matatanggap. Ang panonood sa pagbaba ng numero ng gasolina ay isang malupit na karanasan. 1 oras at 20 minuto, 1 oras at 10 minuto, 55 minuto. Habang tumatagal, lumiit ang aming saklaw ng buhay. Paliit ng paliit ang bilog ng maaring puntahan at isa-isa nang nawawala ang mga opsyon. Hindi na nagsasalita ang kapitan. Ang first officer ay sige sa pagpindot sa calculator. Tumayo ako, nakikinig sa tunog na iyon, walang magawa. Mula noon, nagsimulang maramdaman ang pagbabago sa cabin. Sa simula, banayad lamang. 1 o 2 pasahero ang tumitingin sa orasan at nagtataka. Napansin nila na mas matagal ang flight kaysa sa inaasahan. Di kalaunan, may ilang nagpindot sa call button. Nagtatanong kung kailan sila darating at bakit matagal. Ngumiti ako at ipinaliwanag na inayos namin ang ruta dahil sa issue ng airflow. "Sandali na lang po, may announcement na po," sabi ko. Hindi ito kasinungalingan, ngunit hindi ko sinabi ang lahat. Tumango ang mga pasahero, ngunit hindi sila tumingin ng diretso sa aking mata. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Sa kabilang pasilyo, nagsimulang umiyak ang isang bata. Sinubukan ng ina na patahanin, ngunit walang silbi. Habang umalingaw-ngaw ang iyak ng bata sa cabin, isa-isa nang nagising ang mga natutulog. Nagbago ang atmosfera, ang pakiramdam na may mali, ang hindi maipaliwanag na kaba ay nagsimulang kumalat sa hangin. Nagbigay ako ng senyas sa mga junior crew, libutin ang kani-kanilang lugar at panatagihin ang mga pasahero. Magbigay ng tubig, magbigay ng kumot o maging merienda kung kinakailangan. Kailangan naming gumawa ng isang bagay. Kung mananatili kaming tahimik, kakalat ang kaba. Kung makikita ng mga tao ang mga crew na kumikilos, iisipin nila na ayos pa rin. Biglang bumukas ang pinto ng cockpit. Tinawag akong muli ng kapitan. Mula sa ekspresyon niya, alam ko, hindi ito magandang balita. Lumunok ako at pumasok. Naroon pa rin ang mga pulang ilaw sa control panel at lalo pang bumaba ang numero ng natitirang gasolina. Binuklat ng first officer ang mapa. Ipinakita nito ang mga airport na maabot pa namin mula sa kasalukuyang lokasyon.
Tanging 3 o 4 na tuldok na lang ang natitira sa bilog. At ang mga iyon ay maliliit na airport na hindi pa organisado o tinanggihan na kami. Bumuntong hininga ang kapitan. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng pagod. Maingat na nagmungkahi ang first officer ng isang lugar. Itinuro niya ang isang tuldok sa mapa. Tiningnan ko ang lugar na iyon. NAIA, Ninoy Aquino International Airport, Pilipinas. Sa distansya, nasa saklaw pa namin. Ang pasilidad ay hindi dapat maging problema dahil ito ay isang malaking airport. Ngunit may kakaiba. Bakit ngayon lang lumabas ang pangalan na iyon? Tiningnan ako ng kapitan at humingi ng opinyon. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, magulo ang isip ko. Ano ang alam ko tungkol sa Pilipinas? Ang pangalan ng Maynila, ang genre ng musikang OPM at ilang malalabong imahe. Isang bansang mabilis ang pag-unlad, mataas ang husay sa Ingles, ngunit kasabay nito, mga bulong ng pagiging masikip at komplikado. Tungkol din sa NAIA, alam ko lang na ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ng maraming flight. Narinig ko sa mga kasamahan ko na maraming problema sa mga emerhensya. Masyadong maraming tao, kaya mabagal ang pagproseso, hindi maayos ang komunikasyon. May nagsabing hindi matatag ang sistema, lalo na sa gabi. May batayan ba ang impormasyong iyon? Hindi. Karamihan ay bulong-bulungan. Hindi ko naranasan ng direkta at hindi kumpirmadong katotohanan, ngunit nakatanim ito sa isip ko. Ang Pilipinas ay ang huling kandidato. Ang lugar na iisipin lamang kapag wala na talagang ibang opsyon. Iyon lang ang pagtingin ko. Ngunit ngayon, wala na talagang ibang opsyon. Tumanggi ang Russia. Tinanggihan din ng China. Ang mga airport sa Southeast Asia ay sarado rin. Pilipinas na lang ang natitira sa bilog sa mapa. Sa distansya at sa oras, ito na ang huli. Sabi ko, subukan nating humingi ng tulong. Nagulat ako na ang boses ko ay lumabas na mas kalmado kaysa inaasahan. Tumango ang kapitan at kinuha ang radyo. Narinig ko ang tunog ng pag-aayos ng frequency at katahimikan. Isang maikli ngunit tila walang katapusang katahimikan. Nagsimula ang kapitan na makipag-ugnayan sa control tower ng NAIA. Problema sa makina, kailangan ng emergency landing, 314 na pasahero, 10 minuto na lang ang gasolina. Kalmado ang boses, ngunit may pagmamadali. Nararamdaman ko na ito na talaga ang huling pakiusap. Hinigpitan ko ang kamao ko habang nakatitig sa radyo. Sana tanggapin kami, ipinagdarasal ko, sa puso ko. Huwag sana nila kaming tanggihan ng malamig tulad ng ibang bansa. Huwag sana nila kaming iwan dahil sa patakaran, pamamaraan o seguridad. 314 na tao ang nasa himpapawid ngayon. Kailangan namin ng lugar para bumaba. Iyon lang sana ang pakinggan nila. Buong puso akong umasa. Mula sa radyo, narinig ang ingay. At lumabas ang boses ng isang lalaki, isang malinaw at kalmadong boses na kumpirma ang sitwasyon. Pakisend ang current position at code information. Napigil ko ang hininga. Hindi ito pagtanggi. Walang paghingi ng tawad, walang pagtanggi, o anumang negatibong salita. Sa halip, humihingi sila ng impormasyon. Ibig sabihin, nagpapatuloy sila sa pamamaraan. Mabilis na nagpadala ng data ang first officer. Ilang segundong katahimikan ang dumaloy. Ang puso ko ay parang sasabog. Tumingin sa cockpit ang mga junior crew mula sa puwang, ngunit sumenyas ako sa kanila na umatras. Walang dapat mang istorbo ngayon. Muling tumunog ang radyo. Pagkatapos kumpirmahin ang Ninoy Aquino International Airport, narinig namin ang sagot, matatanggap. Nang matapos ang isang salitang iyon, nagbago ang hangin sa cockpit. Bumuntong hininga ang kapitan. Pumikit at tumango ang first officer. Tumayo ako at nakatitig sa radyo. Matatanggap, tatanggapin nila kami. Bakit napakadali? Ang ibang lugar ay nagbigay ng napakaraming dahilan. Panahon, seguridad, pamamaraan, pasilidad. Lahat ng uri ng palusot para tumanggi. Ngunit dito, iba. Kinumpirma ang sitwasyon, tinanggap ang impormasyon, at sinabing matatanggap. Nagpatuloy pa ang radyo. Runway 15 ang itatalaga. Isasend ang approach route. Medical team at maintenance team nakahanda. Bago pa matapos ang salita, ibinigay na ang susunod na utos. Mabilis at tumpak. Bago pa kami humiling ng kahit ano, alam na nila ang kailangan at inihanda na.
Nakatinganga akong nakatayo. Nagpasalamat ang kapitan. Ngunit ang boses mula sa radyo ay walang emosyon. Tila natural lang. Tila hindi ito isang pambihirang gawa, kundi isang bagay lamang na dapat gawin. Nang maputol ang radyo, may kakaibang emosyon na bumalot sa akin. Relief ba ito? Pasasalamat ba? O hiya? Bakit ko itinuring ang Pilipinas bilang huling kandidato? Bakit ko tinanggap ang malalabong bias bilang katotohanan? Bakit ako nag-assume na hindi kami tatanggapin ng bansang ito? Sinabi ng kapitan na ipaalam sa mga pasahero. Tumango ako. Lumabas ako ng cockpit at tiningnan ang mukha ng mga junior crew na nakatayo sa pasilyo. Mga ekspresyon na may halong kaba at pag-asa. Maikli akong nagsabi, maglalanding tayo sa NAIA. Ingod so. May isang nagtanong, NAIA po? Pilipinas? Sumagot ako ng, oo. At pinindot ko ang button ng public announcement. Maglalanding po tayo sa Ninoy Aquino International Airport para sa inspeksyon ng eroplano, sabi ko. Inaasahang darating tayo sa halos 30 minuto. Huwag po kayong mag-alala. Nang matapos ang anunsyo, tumahimik ang cabin. Pilipinas, NAIA ito ay isang hindi inaasahang lugar. Mayroong ilang gumaan ang pakiramdam, mayroong ilang nagtataka. Ngunit, karamihan ay tumanggap na lang. Kahit saan, basta makalapag. Iyon ang ekspresyon nila. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, nagsimulang makita ang mahihinang ilaw, ang balangkas ng baybayin, ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila, palapit na kami. Sa gitna ng boses na iyon na matatanggap, na lumapag sa ibabaw ng aking bias, may isang bagay na nagsimulang umalog. Pumasok ang signal ng pagbabago ng ruta pagkatapos makatanggap ng tugon mula sa NAIA. Inilagay ng first officer ang bagong coordinates. Dahan-dahang nagbago ng direksyon ng eroplano. Ang ayos ng mga bituin sa labas ng bintana ay unti-unting nag-iba. Umupo ako sa jump seat at naramdaman ang bawat paggalaw ng eroplano. Ang banayad na pagyanig, ang pagbabago sa tunog ng makina, ang daloy ng hangin, mga pandama na natutunan ng aking katawan sa loob ng 13 taon. Ang kapitan ay nakatutok sa pakikipag-ugnayan sa control tower. Habang tinitingnan ko ang likod niya, tahimik kong inayos ang aking paghinga, kaya pa ng 30 minuto. Makakalapag na kami. Sabi nila, ang medical team ay nakahanda at ang maintenance team ay handa na rin. Naiwasan na namin ang pinakamasamang sitwasyon. Sinubukan kong panatagihin ang sarili ko. Ngunit, narinig ko ang boses ng first officer. Iba ang tono niya kaysa dati. May halong pagtataka at pagkalito. Nang magtanong ang kapitan kung ano ang nangyari, tumahimik muna ang first officer bago sumagot. May kakaibang paggalaw na na-detect sa radar. Lumingon ako sa cockpit. Pinalaki ng first officer ang screen. May ilang tuldok na nakita roon. Mga eroplano, ngunit may kakaiba. Lahat ng tuldok na iyon ay gumagalaw sa iisang direksyon. Tila nagtitipon sa isang lugar Pilipinas. Maraming eroplano ang nagbago ng ruta tulad namin. Mga flight mula sa Europa, mula sa kontinente ng Amerika, at maging ang mga eroplanong nagmula sa Middle East. Lahat ay patungo sa NAIA. Siguro, iba-iba ang dahilan ng bawat isa. Problema sa panahon, aberya sa eroplano, medikal na emerhensya. Ngunit pareho ang resulta. Lahat ay patungo sa Pilipinas. Nagsimulang magbilang ang first officer. 1, 2, 3, ang kabuuang eroplano sa screen ay 7. Kasama kami, 8. 8 eroplano ang patungo sa iisang airport sa iisang oras. Hindi ako makapaniwala sa numerong iyon. Sa normal na sitwasyon, ano ang mangyayari? Mag-uutos ng holding pattern ang control tower. Ang bawat eroplano ay kailangang magpaikot-ikot sa itinalagang daanan, naghihintay ng turn. Magiging tensiyonado ang komunikasyon sa pagitan ng control tower at cockpit. Sino ang unang lalapag? Ano ang sitwasyon ng gasolina? Gaano katindi ang emerhensya? Hindi may iwasan ang kaguluhan. Ngunit, iba ngayon. Isang bagong instruksyon ang dumating mula sa control tower. Ang aming eroplano ay kailangang manatili sa 3,000 meters na altitude at ang bilis ay dapat ayusin sa 120 kilometers HH. Ang approach angle ay naipadala kasama ang tumpak na coordinates. Sinunod ng kapitan ang utos. Pagkatapos,
may kakaibang nangyari. Ang ibang tuldok sa radar screen ay nagsimula ring gumalaw. Ang isang eroplano ay tumaas ang altitude, ang isa naman ay bumaba. Ang bilis ay inaayos din ng bawat isa. Ngunit, hindi ito random, tumpak ito. Tila bawat isa ay kinalkula. Bumulong ang first officer. Ano ang nakikita natin? Paano ito nangyari? Iyon din ang iniisip ko. 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa iisang airport. Ngunit walang banggaan, walang holding pattern, walang problema. Sa halip, lahat ay naayos. Ang boses ng control tower ay kalmado pa rin. Nagbigay sila ng tumpak na oras sa bawat eroplano. Ang landing sequence ay inilaan na may 3 minutong pagitan. Sa sandaling lumapag ang isang eroplano, ang susunod ay nasa final approach na at ang susunod pa ay naghahanda na para sa pagbaba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa dilim, may mahihinang ilaw na nakita. Ang rear light ng ibang eroplano. Malayo man, malinaw itong nakita. Lumilipad sila sa parehong direksyon namin, patungo sa iisang destinasyon. Nagtanong ang kapitan sa radyo, anong numero na po kami? Agad na sumagot ang control tower. Pang-5 na po. 4 po ang mauuna at susunod lang po kayo. Tumpak nilang sinabi ang inaasahang oras ng paglapag. Nag-click ang calculator ng first officer. Kung 3 minutong interval, 25 minuto ang total landing time. Ibig sabihin, 8 eroplano ang lalapag sa loob ng 20 minuto. Sa normal na airport, aabutin ito ng mahigit 1 oras. Hindi ako makapaniwala. Posible ba talaga ito? 8 eroplano na may iba't ibang laki, bilis, at iba't ibang emergency situation. At ito ay sabay-sabay na ipinoproseso. Sa gabi pa, sa iisang airport, ang kapitan, na nakatingin sa control screen, ay mahinang sumipol. Hindi ko alam kung ito ay paghanga o pagkabigla. Hindi nagsalita ang first officer. Ako man, nakatitig lang kami sa screen. Ang mga tuldok ay gumagalaw ng tumpak, hindi nagbabanggaan at naglalakbay sa pinakamaikling ruta. Tila may isang nagbabantay mula sa itaas at isa-isang inaayos ang mga ito, perpektong nakaayos. Lumapag ang unang eroplano. Dumating ang kumpirmasyon mula sa control tower. Clear na ang runway. Maaari na pong mag-approach ang susunod na flight. Then, Vision, Pakabing, you have to Vision. Agad na nagsimula sa pagbaba ang pangalawang eroplano. Tumpak na 3 minuto, tapos ang paglapag ng pangalawa. Sumunod ang pangatlo. Tiningnan ko ang orasan. Nakita ko ang paggalaw ng kamay. Tik-tok, tik-tok. Isang mekanikal at tumpak na ritmo. Ayon sa ritmong iyon, isa-isang bumaba ang mga eroplano, tila conveyor belt sa pabrika. Hindi, mas masilan kaysa doon. Buhay ang hinahawakan nila. Hanggang sa pang-4 na eroplano, lumapag na. Sa wakas, turno na namin. Dumating ang final approach clearance mula sa control tower. Hinawakan ng kapitan ang control wheel, dahan-dahang nagsimulang bumaba ang eroplano. Kinumpirma ko ang seatbelt at inayos ang sarili ko sa jump seat. Nagsimulang makita ang naya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nakaayos ng maayos. Runway, taxiway, terminal, lahat ay nasa tamang lugar. Walang bakas ng kaguluhan. Sa halip, mukha itong payapa. Tila isang ordinaryong gabi. Ngunit alam ko, sa sandaling ito, maraming eroplano ang sabay-sabay na patungo sa airport na ito. Bawat isa ay may kritikal na sitwasyon. Normal lang na maging magulo, ngunit walang nangyayari. Hindi, sa katunayan, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Walang problema, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Habang nakatitig sa mga ilaw sa labas ng bintana, bumulong ako, tinatanggap ang napakaraming eroplano ng sabay-sabay. Paano ito nangyari? Naramdaman ko ang pagyanig sa buong katawan ko nang dumampi ang eroplano sa lupa. Hindi ito pisikal na pagyanig. Ito ay ang tunog ng isang bagay na gumuho sa loob ko. Ang lahat ng aking inaasahan tungkol sa espasyo ng airport, tungkol sa kritikal na sitwasyon, at tungkol sa bansang Pilipinas ay nagkabasag-basag. Ang pagyanig ng dumampi ang gulong sa runway ay mas banayad kaysa inaasahan. Siguro, dahil ito sa husay ng kapitan, ngunit alam ko, ang paglapag na may problema sa makina ay hindi madali. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang safety education na narinig ko nang hindi mabilang sa loob ng 3 taon.
Ang mga sitwasyon na maaaring mangyari sa emergency landing, pagkawala ng balanse ng eroplano, pagputok ng gulong, sobrang init ng preno. Ngunit walang nangyari. Ang eroplano ay dahan-dahang bumagal ng matatag at ang mga fire truck sa tabi ng runway ay nakatayo lang, hindi gumagalaw. Hindi kailangan. Tumingin ako sa loob ng cabin. Kailangan kong kumpirmahin ang mga ekspresyon ng pasahero. Inasahan ko na matatakot sila dahil narinig nila ang salitang emergency landing. Mga iyak, dasal o paghingi ng tulong. Naghihintay ang aking tainga sa mga tunog na iyon. Ngunit tahimik ang cabin, kakaibang tahimik. Ang ilang pasahero ay nakatanaw sa labas ng bintana, ngunit walang nakitang mukhang takot. Sa halip, mga ekspresyon ng paggaan ng pakiramdam. Ang isang matandang mag-asawa ay magkahawak kamay, at ang isang babae ay kinuha ang cellphone at nag-check ng messages. Bakit walang natatakot? Ngayon lang kami nag-emergency landing dahil sa problema sa makina. Lumapag kami sa isang airport na hindi namin dapat puntahan at hindi nakaplano. Normal lang na maging magulo ang sitwasyon. Pagkatapos ng anunsyo ng kapitan na safe landing, pumalakpak ang mga pasahero, maikli at mahinhin na palakpak. Sumabay ako, ngunit may kakaibang pakiramdam sa sulok ng puso ko. Kung may natutunan ako sa 10 taong karera, ito ay ang pag-follow ng krisis sa isang tiyak na pattern. Tensyon, takot, problema, at pagkatapos ay paggaan ng pakiramdam. Dapat ay may ganoong ayos. Ngunit ngayon, nilaktawan ang lahat at dumiretso sa paggaan ng pakiramdam. Habang gumagalaw ang eroplano patungo sa gate, tiningnan ko ang loob ng airport mula sa labas ng bintana. Inasahan ko na magiging masikip dahil maraming eroplano ang sabay-sabay na nag-emergency landing. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, ang mga sasakyan ay abala at may maririnig na tunog ng sirena saan man. Ngunit tahimik ang airport. May mga airport staff, medical staff at maintenance crew, ngunit walang tumatakbo. Bawat isa ay nakatayo sa itinalagang posisyon at ginagawa ang itinalagang trabaho. Tila nag-ensayo. Nang makarating sa gate, kumatok ang airport staff sa pinto, isang lalaking Filipino. Malinaw siyang nagsalita sa Ingles. Kailangang kumpirmahin ang manifest ng pasahero. Mayroon po bang nangangailangan ng tulong? Mabilis akong sumagot. 1 dosenang matatanda, 8 bata at 1 gumagamit ng wheelchair. Habang nagtatype sa tablet, sinabi ng staff, lahat po, handa na. Nakahanda na ang mga wheelchair at naka-assign na ang staff na tutulong sa mga matatanda. Naghanda na rin kami ng merienda at laruan para sa mga bata. The mighty, Akan Sand. Paano nila nalaman? Ilang minuto pa lang mula nang dumating kami. Tila alam na nila ang lahat bago pa kami dumating. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang kabilang dulo ng jet bridge. Mga tao na nakatayo sa tamang posisyon. Ang medical team sa kaliwa. Ang mga attendants sa gitna. Ang mga wheelchair sa kanan. Lahat ay nasa tamang lugar. Nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Agad na lumapit ang mga attendant sa gumagamit ng wheelchair at binati sila sa Ingles, Aleman at sa sarili kong wika na Taiwanese. Bawat matanda ay may nakakausap na attendant. Sa batang malapit nang umiyak, lumuhod ang attendant at inabot ang isang maliit na teddy bear. Ang ibang pasahero ay tahimik na pumila at naglakad. Walang sumisigaw, walang nagtutulakan. Dahan-dahan at maayos silang gumalaw, sinusunod ang nasa harap nila. Habang tinitingnan ko ang tanawing iyon, napagtanto ko, hindi kami ang nagko-control. Ang sistema ang gumagabay sa mga tao. Isang di nakikitang order, isang nakaplano ng maaga, ang natural na nagpapagalaw sa lahat. Nakaranas na ako ng 12 dosenang airport, Heathrow sa London, Charles de Gaulle sa Paris, Frankfurt. Lahat ay magkakahawig, malaki, komplikado, at minsan ay magulo. Naliligaw ang mga tao, nahuhuli ang mga announcement, at hindi mahulaan ang oras ng paghihintay. Ngunit dito, iba. Lahat ay nangyayari sa oras. Ang mga taong kailangan ay nasa tamang lugar, at ang mga bagay na kailangan ay ibinibigay sa tamang sandali. Nang makapasok ako sa loob ng airport, napatigil ako. Isang malawak na hall ang nakalatag, mataas ang kisame, malambot ang ilaw. May mga tao, ngunit hindi masikip.
At higit sa lahat, tahimik. Ang formula ng krisis ay walang silbi rito. Sa lugar na dapat may kaguluhan, may order. Sa sandaling dapat may takot, may kapayapaan. Doon ko lang naunawaan. Hindi lang isang airport ang nilapagan namin. Ito ay isang kumpletong sistema. Isang higanteng makina hindi. Mas maselan kaysa makina na sumisipsip sa krisis. Nagaayos ng problema. At ligtas na gumagabay sa mga tao. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na gumuho sa loob ko. Ang lahat ng aking pag-unawa tungkol sa espasyo ng airport. Ang 10 taong karanasan ay muling sinusuri sa isang iglap. Halos 30 minuto pagkatapos ng paglapag, nagkaroon ng gulo sa likod ng cabin. Tumakbo ako sa pasilyo. Isang lalaking pasahero ang nakahandusay sa upuan. Maputla ang mukha at hirap huminga. Sabi ng babaeng katabi niya sa nagmamadaling boses. Bigla siyang nahirapang huminga. Panic attack ito. Ang takot na pinigilan sa panahon ng flight ay sumabog pagkatapos lumapag. Hindi ito pambihira. Nakita ko na ang mga katulad na sitwasyon nang hindi mabilang sa loob ng 13 taon. Mga taong nagre-react pagkatapos lumipas ang krisis. Mga taong bumabagsak sa sandaling lumuwag ang tensyon. Mabilis akong kumuha ng oxygen mask. Huminga kayo ng dahan-dahan. Ayos lang po. Ligtas na po tayo. Paulit-ulit kong sinabi, ngunit patuloy siyang humihingal, nanginginig ang kamay at nawawala sa focus ang mga mata. Ang mga pasahero sa paligid ay nagpakita ng kaba. Inisip ko na ito na ang tunay na problema. Matagumpay ang emergency landing, ngunit ang aftercare ang mahalaga. Kung may pasyenteng nangangailangan ng emergency care, kailangan mong tumawag ng ambulansya, maghanap ng ospital, lutasin ang isyu ng wika at punan ang mga dokumento. Karaniwan, aabutin ito ng 1 oras. Kailangang maghintay ang pasyente sa loob ng panahong iyon. Ngunit, bumukas ang pinto. Hindi airport staff, medical staff. 2 tao na nakasuot ng puti ang pumasok, may dalang stretcher. Nagtaka ako, wala pa akong hiningi. Agad na lumapit ang medical staff sa lalaki. Walang salita. Hindi sila nagtanong tungkol sa sitwasyon. Tiningnan lang nila ang pasyente. Kinapkap ang pulso. Kinumpirma ang pupil at tiningnan ang paghinga. Mahusay at mabilis ang paggalaw. Tiningnan ako ng isa. Nagtanong sa Ingles. Kailan nagsimula ang atake? Alam mo ba kung may pre-existing condition siya? Mabilis akong sumagot. Ngayon lang nagsimula. Hindi ko alam ang kondisyon. Tumango ang medical staff at may sinabi sa radyo. Filipino ang wika. Hindi ko naintindihan, ngunit alam ko na ito ay isang utos. Agad na dumating ang isa pang attendant, may dalang manifest ng pasahero at medical information. Tiningnan ng medical staff ang file at sinuri muli ang pasyente. Handa na ang paglipat. Inilagay ang pasyente sa stretcher, ikinabit ang oxygen at sinigurado ng safety belt. Lahat ay ginawa sa wala pang 1 minuto. Nakatayo lang akong tulala. Ganito ba kabilis? Sabi ng medical staff, ihahatid namin siya sa ospital. May sasama ba? Itinaas ko ang kamay ko. Ako na, responsibilidad ko bilang crew. Tumango ang medical staff, tila nauunawaan. Habang naglalakad kami sa loob ng airport, tiningnan ko ang paligid. Inasahan ko na magiging masikip. Ang ibang emergency passengers, ang mga taong patungo sa ospital, ang mga problema at pagmamadali. Ngunit, bukas ang pasilyo. Hindi lang bukas, inayos. 100 daanan para sa amin ang inilaan. Ang ambulansya ay handa na. Bukas ang pinto. At umaandar ang makina. Isang emergency medical technician ang nakaupo sa driver's seat. Nang makita kami, agad siyang lumabas at kinuha ang stretcher. Pamilyar na galaw. Tila inulit na ito ng maraming ulit. Sa loob ng sasakyan, may isa pang medical staff, isang nurse. Nag-check ng vital signs ng pasyente habang nagsusulat sa record sheet. Umupo ako sa tabi at pinanood sila. Lahat ay napakatahimik. Walang sumisigaw, walang nagmamadali, ngunit lahat ay mabilis na gumagalaw. Umalis ang ambulansya. Hindi ito nagsirena. Dahil bukas ang kalsada sa gabi, maayos ang takbo ng sasakyan. Tiningnan ko ang labas ng bintana, expressway. Ang mga ilaw ng kalsada ay dahan-dahang lumipas. Nagtanong ang nurse sa akin, taga-Taiwan ka? Flight attendant? Sumagot ako ng, "Oo." Ngumiti ang nurse at sinabi, "Nagulat ka.
Ano? Pero magiging ayos lang siya agad. Tumango ako. Ngunit, iba ang iniisip ko sa loob. Nagulat ako, oo, pero iba ang dahilan. Nagulat ako dahil walang problema. Dumating kami sa ospital. Nakita ko ang entrance ng emergency room. Automatikong bumukas ang pinto at lumabas ang medical staff mula sa loob. Kinuha nila ang stretcher at pumasok sa loob. Sumunod ako. Tahimik ang emergency room. May ilang pasyente, ngunit hindi ito magulo. Bawat isa ay nakahiga sa espasyong may partition. Kalmado ang paggalaw ng medical staff. Agad na inilagay ang aming pasyente sa isang bakanting kama. Dumating ang doktor, isang babae. Nagsalita siya sa Ingles. I-check namin ang kondisyon ng pasyente. Maghintay lang po kayo. Tumango ako at lumabas. Umupo ako sa waiting area. Plastic na upuan, ngunit hindi uncomfortable. Sa dingding, may nakapaskil na signage. Filipino, Ingles, Chinese at iba pang wika. Doon ko lang napagtanto. Wala akong sinulat na dokumento. Hindi ko kinumpirma ang insurance. Hindi ako nagpakita ng ID. Ito ay ang mga bagay na dapat unahin, ngunit walang humingi. Pasyente muna. Ang pag-check sa kondisyon ang una, at ang paggamot ang una. Ang mga dokumento ay huli na. Hindi. Baka na-process na sa ibang lugar ang mga dokumento. Halos 30 minuto ang lumipas, at lumabas ang doktor. Matatag na ang pasyente, sabi niya. Panic attack. Tama. Pagkatapos bigyan ng gamot, bumalik na sa normal ang paghinga. Titingnan namin ang kondisyon niya ngayong gabi at makaka-discharge na siya bukas ng umaga. Bumuntong hininga ako. Idinagdag ng doktor, may ilang crew din na dumating ngayong gabi. Pareho ng sintomas. Extreme stress reaction. Ngunit huwag kang mag-alala, gumagaling na sila. Nagtanong ako, nasaan ang ibang crew? Ngumiti ang doktor at sumagot. Nandoon sila sa Bayanihan Respite Center ngayon. Bayanihan Respite Center? Tanong ko pabalik. Tumango ang doktor. Isang temporary facility na inihanda ng airport, isang lugar kung saan makakapagpahinga ang crew. Pagkatapos makumpirma ang pasyente, maaari ka na ring pumunta. Hindi ko naintindihan. Bayanihan Respite Center. Ano yon? Ngunit, hindi na ako nagtanong. Malalaman ko rin naman. Nang lumabas kami ng ospital, ang sasakyan ay hindi patungo sa airport, kundi sa ibang lugar. Ipinaliwanag ng driver. Ito ang temporary facility para sa crew. Lugar para makapagpahinga kayo. Tumango ako habang nakatanaw sa labas ng bintana. Akala ko, hotel ito o isang guest house malapit sa airport. Ngunit, iba ang lugar na pinuntahan namin sa aking inaasahan. Sa entrance ng gusali, may nakasulat sa Filipino. Hindi ko mabasa, ngunit sa ilalim nito, nakasulat sa Ingles, Bayanihan Respite Center. Nakita ko na ang salitang iyon. Tila narinig ko na, ngunit hindi ko alam kung ano talaga ito. Pagpasok sa loob, naramdaman ang mainit na hangin. Inutusan kaming magtanggal ng sapatos. Nagtaka ako. Tanggalin ang sapatos? Dito? Ngunit, ang mga kasamahan ko na naunang pumasok ay nakatanggal na ng sapatos. Sumunod ako. Iniwan ko ang bagahe at kumuha ng simpleng damit. Maluwag na damit na gawa sa cotton. Hindi ito uniform. Komportableng damit. Sinabi sa akin na magpalit. Pumasok ako sa fitting room at dahan-dahang tinanggal ang uniform. Damit na suot ko sa loob ng 13 taon. Sa pagsusuot ng damit na ito, naging flight attendant ako. Nagkaroon ako ng responsibilidad na natiling mataas ang tensyon at kailangan kong laging nakangiti. Ngunit nang tanggalin ko ang damit na iyon, tila may isang bagay na nahubad din. Lumabas ako. Isang malawak na espasyo ang nakalatag. Ang sahig ay malinis at mainit. Hindi, mainit talaga. Sabi nila, underfloor heating ito. Isang paraan na wala sa Europa. Ang mga kasamahan ko ay nakahiga na. Wala silang sinasabi. Nakahiga lang at nakatingala sa kisame. Humanap ako ng bakanting lugar at dahan-dahang humiga. Binalot ng mainit na sahig ang aking likod. Sa simula, masyadong mainit, gusto kong bumangon. Ngunit, unti-unti akong nasanay. Pumasok ang init sa loob ng katawan ko. Nagsimulang lumambot ang mga kalamnan na nanigas. Balikat, baywang, binti. Ang lahat ng bahagi na nanigas dahil sa matagal na tensyon ay dahan-dahang nag-relax. Lumapit ang isang staff.
Nagbigay ng tubig at sinabing uminom ng dahan-dahan. Mainit na sa labat ito. Hindi ako pamilyar sa lasa, ngunit hindi masama. Sa halip, dumaan ito sa lalamunan at nagpainit sa katawan. Tiningnan ko ang paligid. May iba pang tao, mga Filipino, pamilya, magkasintahan, magkakaibigan. Bawat isa ay nakahiga o nakaupo sa komportableng posisyon. Tahimik na nag-uusap, nagbabasa ng libro, o nakapikit lang. Kakaibang espasyo. Hindi hotel, hindi spa, at hindi rin ospital. Isang lugar na hindi ko alam kung paano i-define. Ngunit ang sigurado, nagpapahinga ang mga tao rito. Nagpapahinga ng totoo. Lumapit muli ang staff. Nagbigay ng merienda. Mainit na pandesal at kape. Kinuha ko ito at nagsimulang kumain. Kailan huling beses na kumain ako ng ganito kasimpleng pagkain? Hindi ko maalala. Habang kumakain ng pandesal, napagtanto ko. Walang humihingi ng kahit ano sa akin, ngumiti ka. Ayusin ang postura, mag-ingat sa pananalita. Walang nagsabi ng kahit ano. Dito, isa lang akong tao, hindi isang flight attendant. Tumulo ang luha ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa kalungkutan o dahil sa kaligayahan. Tumulo lang ang luha, tahimik at dahan-dahan. Hinawakan ng kasamahan ko na nakahiga sa tabi ko ang kamay ko. Walang sinabi, ngunit sapat na iyon. Ilang oras ang lumipas, bumangon ako at lumabas. Gusto kong lumanghap ng hangin. Madilim pa rin sa labas ng gusali. Bago mag-dawn, nakita ko ang mga bituin sa langit. Sa malayo, may nakitang ilaw, ang naiya. Hindi malayo rito, tinitigan ko ang ilaw na yon. Kahit gabi, maliwanag. Isang ilaw na hindi nawawala. Hindi ito lakad-abot, ngunit gusto kong makita. Tumawag ako ng taxi. Sinabi ko sa driver na dalhin ako sa airport viewing deck. Tumango ang driver at umalis. Halos 10 minuto. Dumating kami sa viewing deck. Kahit gabi, bukas ang pinto, may ilang tao. Nagkukuha ng litrato o nanonood. Tumayo ako sa harap ng salamin. Nakita ko ang isang bahagi ng NAIA, runway, terminal, mga makina. Kahit gabi, hindi humihinto ang paggalaw. Ang mga eroplano ay umaalis, lumalapag at gumagalaw. Ang mga sasakyan ay gumagalaw. Ang mga kargamento ay ikinakarga at ang mga bagahe ay inihahatid. Nakita ko rin ang mga sasakyan na naglilinis. Dahan-dahang gumagalaw sa tabi ng runway, naglilinis sa gabi. Para sa umaga. Habang pinapanood ko iyon, naisip ko, hindi natutulog ang airport na ito. Hindi lang ito gumagana sa araw, kundi 24 oras sa parehong antas. Hindi bumababa ang kalidad dahil gabi. Hindi lumuluwag ang sistema dahil kaunti ang tao. Naalala ko ang ilang oras na lumipas. 8 eroplano ang sabay-sabay na patungo sa airport na ito. Gabi iyon. Ang oras na dapat ay magulo, ngunit lahat ay tumpak na na-process. Walang banggaan, walang pagkaantala, walang pagkakamali. Alam ko na ngayon na hindi iyon aksidente. Hindi ginawa ng airport na ito ang krisis na isang pambihirang pangyayari. Tinanggap lang ito bilang isang trabaho na dapat gawin dahil handa sila, laging. Sa isip ko, may isang bagay na tuluyang nagiba. Ang bias tungkol sa Asian Airport, ang bulong na mahina sa emerhensya, ang mga salitang hindi matatag ang sistema sa gabi, lahat ay kasinungalingan. Hindi, ako ang naniwala sa kasinungalingan. Idinikit ko ang noo ko sa salamin. Malamig na salamin, ngunit mainit ang puso ko. Isang damdamin na may halong hiya at paggalang. Bakit hindi ko naisip ang Pilipinas bilang ganitong bansa? Bakit ko ito itinuring bilang huling opsyon? Kinuha ko ang cellphone. Nagkuha ako ng litrato. Ang NAIA sa gabi, ang ilaw na hindi nawawala, ang paggalaw na hindi humihinto. Kanino ko ipapakita ang litratong ito? Sa mga kasamahan ko, sa pamilya, o sa sarili ko noon? Umalis ako sa viewing deck. Malamig ang hangin bago mag-dawn, ngunit nakakapresko. Unti-unting lumiwanag ang langit. Malapit na ang umaga. Nagsisimula ang bagong araw. Magbabago rin ako. Pagkatapos ng gabing ito, magbabago ang mata ko sa pagtingin sa airport. Magbabago ang pamantayan ko sa paghuhusga sa isang bansa. At higit sa lahat, magiging mas maingat ako sa sarili kong bias.
Pagbalik ko sa aking bansa pagkatapos ng 3 araw, hinilingan ako ng headquarters ng airline na gumawa ng ulat. Ang proseso ng emergency landing, ang safety measures ng pasahero, ang after process. Isang standard na dokumento. Maraming ulit ko na itong ginawa sa loob ng 3 taon. Ngunit, iba ngayon. Umupo ako sa harap ng desk, nakatitig sa blankong screen at hindi gumagalaw ang daliri ko. Ano ang uumpisahan kong isulat? Ang aberya sa makina, ang sitwasyon ng gasolina, ang nilalaman ng emergency communication, hindi iyon ang mahalaga. Isinara ko ang dokumento, nagbukas ng bagong file at nagsimulang magsulat mula sa umpisa. Hindi ang manual, kundi ang karanasan, hindi ang numero, kundi ang emosyon, hindi ang pamamaraan, kundi ang pag-unawa. Hindi ginagawa ng Pilipinas na pambihirang pangyayari ang krisis. Iyon ang unang pangungusap. Sumulat ako nito at sandaling natigilan. Tama ba ang ekspresyon? Hindi ba masyadong subjective? Ngunit, sumulat akong muli ng may katiyakan dahil ito ang totoo. Ang ulat ay naging mas mahaba kaysa inaasahan. Ang sabay-sabay na pag-process ng control system ng NAIA, ang agarang response ng medical staff, ang Bayanihan Respite Center, ang hindi pamilyar na espasyo, ang airport na hindi humihinto kahit gabi. Sinulat ko ang lahat. Sinubukan kong sumulat ng objective, ngunit patuloy na humahalo ang emosyon. Nanginginig ang kamay ko nang isulat ko ang huling talata. Handa na sila. Hindi ang krisis ang exception, kundi isang variable. At ang variable ay nakalkula na. Hindi ito issue ng pasilidad. Lagpas ito sa antas ng sistema. Ito ay kultura. Ipinasa ko ang ulat. Pagkatapos ng 2 araw, tinawag ako ng boss ko. Pagpasok ko sa opisina, nakalagay ang ulat sa mesa. Tiningnan ako ng boss ko at nagtanong, "Ito ba talaga ang naranasan mo?" Tumango ako. Sa katunayan, hindi ko pa nasulat ang lahat. Mayroong mga bahagi na hindi maipaliwanag ng salita. Bumuntong hininga ang boss ko. "Sige, tatanggapin ko ang ulat. Ngunit, huwag mong sabihin sa ibang crew ng labis na pagmamalaki. Hindi ko naintindihan." Labis na pagmamalaki? Bakit labis na pagmamalaki ang pagsasabi ng nakita ko? Ngunit, wala akong sinabi. Hindi rin naman sila maniniwala kung sasabihin ko. Hindi nila maiintindihan dahil hindi nila naranasan ng direkta. Sa lounge, nakita ko ang mga kasamahan ko. Pareho silang nagtanong, "Kumusta ang Pilipinas? Nakakatakot ba? Walang problema ba?" Sumagot ako, "Hindi ako natakot." Sa halip, naramdaman ko na pinakaligtas ako. Nagtataka ang mukha ng mga kasamahan ko. Nagtanong ang isa, "Talaga ba? Asian Airport, hindi ba?" Sa tanong na iyon, nakita ko ang sarili ko noon. Ang sarili na nagkamali ng bias bilang katotohanan. Ang sarili na pinalitan ang bulong bilang karanasan. Tahimik akong nagsabi, "Hindi dahil Asian Airport, kundi dahil Pilipinas iyon." Kailangan mong maranasan ng direkta para maunawaan ang pagkakaiba. Hindi ito maipaliwanag ng salita. Ang ilan ay tumango. Ngunit, ang ilan ay nagdududa pa rin. Ayos lang. Balang araw, malalaman din nila. Lumabas ang susunod na flight schedule. Patungo sa London, pamilyar na ruta. Sa panahon ng briefing, sinabi ko sa mga junior crew, "Huwag kayong magpanik kung magkaroon ng emerhensya. Mas marami tayong opsyon kaysa inaakala." Nagtanong ang isang junior crew, "Anong option po?" Sumagot ako, "NAIA, Pilipinas. Kung magkaroon ng problema sa himpapawid ng Asia, huwag kayong magdalawang isip na isaalang-alang ang NAIA. Handa sila." And so would be yan. Nagsulat ang mga junior crew. Habang tinitingnan ko sila, naisip ko, ganito, nagsisimulang magbago. Isa-isa, isang karanasan. Pagkatapos ng 1 linggo, nagkaroon ng internal meeting ang airline. Isang lugar para pag-usapan ang pagpapabuti ng emergency landing protocol. Dumalo ako. Iba't ibang opinyon ang lumabas. Pagpapalakas ng fuel management, pagpapabuti ng communication system, pagpapalawak ng listahan ng mga alternatibong airport. Nang dumating ang turno ko, nag-propose ako. Isama natin ang NAIA bilang highest priority emergency landing option para sa buong Asia-Pacific route. At idagdag natin ang case study ng medical system at airport operation ng Pilipinas sa training ng crew. Tumahimik ang conference room.
Nagtanong ang isang opisyal, kailangan ba nating gawin iyon? Hindi ba sapat ang existing European airports? Ikinuwento ko ang aking karanasan. Ang sabay-sabay na pag-process ng 8, ang 3 minutong pagitan ng paglapag, ang agarang medical support. Ipinaliwanag ko gamit ang mga numero. Tumango ang opisyal. Pag-aaralan namin, sabi niya. Sapat na iyon para sa akin. Ang pag-aaral, iyon ay simula na. Umuwi ako at binuksan ang drawer ng desk. Naroon ang litrato ng NAIA, ang litratong kinunan ko bago mag-down. Ang ilaw na hindi nawawala. Inilagay ko ang litratong iyon sa frame at inilagay sa desk. Sa tuwing papasok ako sa trabaho, titingnan ko ang litratong iyon at maaalala ko, hindi lang isang lugar ang airport kung saan lumalapag at umaalis ang eroplano. Ito ay isang espasyo kung saan makikita ang paninindigan ng isang bansa. Isang lugar kung saan ipinapatupad ang pilosopiya laban sa krisis. Isang buwan ang lumipas. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magpresenta sa European Aviation Safety Forum, pagbabahagi ng kaso ng emergency landing. Ipinresenta ko ang karanasan sa NAIA. Halos 100 ang dumalo, mga flight attendant at piloto mula sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ng presentasyon, dumami ang tanong, talaga bang 8 eroplano ang sabay-sabay na pinoprocess? Walang problema? Bakit napakabilis ng medical staff? Isa-isa akong sumagot. At sa huli, idinagdag ko, kung dumating ang susunod na krisis, muling hahanapin ng mundo ang Pilipinas. Nagpalakpakan. Hindi ko alam kung ito ay palakpak ng pagsang-ayon o pagdududa, ngunit ayos lang, na itanim na ang binhi. Sa gabing iyon, tiningnan ko ang labas ng bintana mula sa hotel room, gabi ng Paris. Nagniningning ang Eiffel Tower. Magandang lungsod. Mahal ko ang lungsod na ito. Ngunit alam ko na ngayon, iba ang ganda at efficiency. Iba ang kasaysayan at sistema. Kinuha ko ang cellphone. Hinanap ko ang website ng NAIA. Ipinakita ang real-time operation information. Ngayon, umaalis at lumalapag pa rin ang mga eroplano. Kahit madaling araw na, sa oras ng Pilipinas. Ngumiti ako at alam ko ang isang bagay. Kung dumating ang susunod na krisis, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi na ako magdududa. Dahil handa ang Pilipinas, laging. Ngayon, sinasabi ko. Mula noong araw na iyon, nagbago ang pamantayan ko sa pagtingin sa airport. Nagbago ang sukatan ko sa paghuhusga sa isang bansa. Naranasan ko ang isang gabi na mas mabigat kaysa bigat ng 3 taong karera at naniniwala ako. Balang araw, matututunan ng buong mundo ang pamantayang ito. Ang paraan kung paano hindi ginagawang pambihirang pangyayari ang krisis. Kung ano ang ibig sabihin ng handang sistema, kung paano isinasabuhay ang kaligtasan bilang kultura. Ipinakita ito ng Pilipinas, sa akin at balang araw sa mundo. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ngayon. Sa pamamagitan ng kwento ni Ina, ang Taiwanese flight attendant, nakita natin ang isa pang mukha ng Pilipinas na hindi pa natin alam. Ang NAIA ay hindi lamang isang pasilidad, kundi ang mismong pilosopiya ng bansa kung paano humarap sa krisis. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video ngayon, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like at paki-subscribe at i-turn on ang notification bell. Ang inyong interes ay nagbibigay lakas para makagawa ng mas magagandang kwento. Abangan ang susunod na kwento. Ipagpapatuloy namin ang paghahatid ng tunay na mukha ng Pilipinas na ikinagulat ng mundo. Sa araw na iyon, ang nilapagan namin ay hindi lang isang airport. Ito ay ang antas na ipinakita ng isang bansa. Isang gabi kung saan napagtanto ko kung gaano kababaw ang aking assumptions na binuo sa loob ng 30 taong karanasan. Ngayon, ang gabing iyon ay nagturo sa akin ng isang tahimik, ngunit higit sa lahat, malakas na kwento. Ang huling opsyon, iyon ang akala ko. Ngunit ang narinig ko mula sa lugar na iyon ay isang napakakalmadong boses, handa na kami. Gaano karaming commitment, pride, at ang hindi mabilang na pagsisikap ng mga tao ang nakapaloob sa isang salitang iyon. Ang tanawin ng NAIA, mula sa viewing deck na hindi natutulog, ay tuluyang nagpawi sa aking bias laban sa Asian airports. Ang damdamin na may halong hiya at paggalang ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang Bayanihan Respite Center,
kung saan kami dinala ng mga crew, ang mainit na sahig, ang maamong salabat, at ang oras na walang hinihingi. Sa sandaling tinanggal ko ang uniform, tila nahubad din ang baluti ng pagiging flight attendant. Doon, binigyan kami ng genuine rest bilang tao. Sa harap ng taong nangangailangan, ang dapat unahin ay hindi ang patakaran o pamamaraan, kundi ang mainit na lugar at isang tasa ng tsaa. Hindi ko napigilan ang luha sa simple ngunit essential na kabaitan na iyon. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagsigaw o ang pagpapakita ng pambihirang bagay, ito ay nasa katahimikan. Natural na gumagana ang sistema, natural na tumutulong ang mga tao, at natural na protektado ang kaligtasan. Ang NAIA sa gabing iyon ay nagpapakita ng tahimik na lakas na iyon. Hindi ginagawang pambihirang pangyayari ang krisis, kundi ginagawa lang bilang isang trabaho kalmado, ngunit perpekto. Hindi ito lagpas sa manual, kundi kultura mismo. Ngayon, malinaw kong naririnig ang boses sa radyo. Dito ang NAIA, handa na kami, maaari na kayong bumaba. Ang isang salitang iyon ay hindi lang pahintulot na lumapag. Ito ay ang pinakapinagkakatiwalaang tulong na inabot ng isang bansa. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ng araw na iyon, ang pangalan ng NAIA ay highest priority na nakasulat sa Emergency Landing Protocol ng airline dahil sa aking ulat. Sa inyo na nanonood ng kwentong ito, ang ating pang-araw-araw na buhay ay maaaring protektado rin ng mga taong nagpapanatili sa lipunan at nagpapainit sa landasan sa mga di nakikitang lugar. Huwag nating palampasin ang isang mahalagang bagay dahil sa mababaw na impormasyon o lumang assumptions. Ang karanasan sa gabing iyon ay nagturo sa akin. Ang tunay na dapat pagkatiwalaan ay nasa tahimik na pagkilos na iyon. Sa desk ko ngayon, nakadisplay ang isang litrato ng NAIA bago mag-dawn. Iyon ay ang ilaw na hindi kailanman nawawala. Isang lighthouse na gumagabay sa akin sa tuwing naliligaw ako kung saan pupunta. At alam ko, kahit sa susunod na harapin ng mundo ang krisis, ang bansang iyon ay tahimik at tiyak na handa. Laging, sa mga lugar na hindi natin alam. Dito na po nagtatapos ang kwento ngayon. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-like at mag-iwan ng komento at ang pag-subscribe ay higit pa sa imbitasyon sa susunod na kwento. Buong puso kong inaasahan ang inyong muling pagdalaw.